Pangalawa, sa huli, na mag-Christmas party tayo. Next year yung huli natin Christmas party na tayo magkakasama. Dahil yung 2025, hindi na ako aabutin na ng December siguro ng Christmas party dahil may election na ng December 5. So, una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat, lalong-lalo na sa aking mga kasama sa barangay, sa aking sangguniang barangay, sa mga konsihal, sa mga tanod, kay Epe, sa mga major leader, sa pamumuno ni Ate Taseng, sa PHW na sa pamumuno ni Michelle, at sa ating mga justice na nandito ngayon. Maraming salamat sa lahat ng suportang ibinigay ninyo sa mahaba-haba nating panunungkulan sa barangay. Ang naging tagumpay po natin sa panunungkulan sa barangay, hindi ko po tagumpay yun. Tagumpay po natin lahat yun. Parte po kayo ng lahat ng na-accomplish natin sa barangay. Lahat po na nagawa natin sa barangay, kasama po kayo doon. At ako po talaga nagpapasalamat dahil ika nga po, yung 10 years natin na panunungkulan, kung ikukumpara sa iba, proud akong sabihin sa inyo talaga, maging proud kayo na marami tayong nagawa para sa ating mga kabarangay. Dahil unang-una po, tayo po nandito para maglingkod sa ating mga kabarangay. At marami po talaga tayong naiayos. Yung pong hinihiyaw ko nung tumakbo ko nung una, pangalawa pala, na pagbabago ay nagawa po natin lahat. Naiayos po natin ng barangay at patuloy pa po natin iaayos. Gusto kong ibalita sa inyo na nauna po yung ating pension sa senior citizen. So by next year naman po, meron naman po tayong konting tulong sa ating mga PWD. At magandang balita dahil na-approve na po sa Sangguniang Bayan yung resulta yung ating ordinansa para magbibigay ng konting ayuda sa mga person with disability natin dito sa barangay tuwing sila ay magsasapit ang kanilang kaarawan. So yan po ay pangalawang ordinansa para sa mga tao, para sa mga kabarangay natin. Asahan po natin na mga 2-3 taon pa, mas marami pa pong magagawa dahil pumapasok na po yung mga tax na pinabayad ng RIS sa budget ng barangay. Dahil po ako nagulat nung nakaraang linggo dahil pina-check ko yung balanse natin sa bangko, nagulat ako bakit ganun pakalaki. Yun pala, nung tingnan namin sa munisipyo, pumasok po yung real property tax na ibinabayad ng Ridgefield Integrated Structure. At to date po, para sa kaalaman ng lahat, ang budget pa po ng barangay ay 1.7 million. Kaya po ako ay natutuwa dahil by next year, meron tayong isusupplement para naman pang-ayuda ulit sa ating mga kabarangay. Gusto kong kausapin yung ating SA isang araw dahil gusto ko ituloy yung mga proyekto para sa mga kabataan at sa mga mag-aaral na nakatira sa Barangay Santo Peregrino. At yung mga pang-ayuda natin sa magkakasakit, ay dadagdagan po natin. At yung ating yung mga pina-census ko sa mga PHW na mga may sakit sa barangay, ay pwede na po natin tulungan unti-unti. At ako po ay natutuwa rin dahil nung unang ginagawa, yung RIS na yan, alam nyo na maraming tumututol at maraming tumutuligsa sa inyong lingkod dahil po sa pagpayag ko na matayo din yan. Pero ngayon po, wala na po tayong naririnig. Bakit? Kasi po marami na po ang nagkaroon ng hanap buhay dito sa barangay natin at mga kalapit barangay. Kuminsan po, ako umiikot sa mga barangay. Dati po napakaraming standby.
Pero ngayon po, madalang na kayo makakita ng mga standby sa mga kanto. Dahil po marami pong nagkahanap buhay. Yun po yung long term na iniisip ko dyan. Kaya po ako pumayag na matayo yung RIS na yan. At yan po ay talagang malaking magiging tulong talaga sa ating barangay. Kaya darating po yung panahon na talagang yung pong budget ni barangay, kayang-kaya pong suportahan ang pangangailangan ng ating mga kabarangay. Dahil hindi na po tayo dadami dito. Dahil wala na po tayong tatayong bahay. Pero lumalaki po ang budget ng barangay. Kaya po yung mga inuna ko na yan, ginagawa kong ordinansa para po hindi maalis sa budget ng barangay. Namukha po ng pension natin sa senior. Yan po ay isang ordinansa na pinag-uutos sa Sangguniang Barangay ng Santa Peregrina na bigay ang ayuda na yan sa mga senior citizen taon-taon at pwede nilang dagdagan pero hindi nila pwedeng alisin. Ganon din po ang sa ating mga PWD kaya na-approve na po yung ating ordinansa para naman sa ating mga PWD. Kaya po, meron pa po tayong 2 taong pagsasamahan. At iyon po ay pipilitin natin na maiayos po natin muli ang ating barangay. At sa tulong po ng aking mga kagawad, sila po ay, sabi ko, mag-isip kayo kung paano natin iyan. Meron pa tayong mga kailangan ayusin sa barangay at yung, kung ano yung mga proyekto para dito sa barangay natin. Nung huling meeting po namin sa Sangguniang Barangay, diniinan ko po yung problema natin sa environment, kaya po binabudgetan na namin yung para sa environment. Dahil yan po ang naiiwan ko na proyekto sa barangay, kaya aayusin po natin. Kasi medyo masama po sa mata at masama talaga sa kalikasan yung mga plastic na yan. Meron na po ako naging proposal sa ating mga kagawad na tulungan nila akong mag-isip kung paano natin mahihikayat at ganoon din po kayo, mahihikayat yung ating mga kabarangay na yung lalo yung mga plastic. Binubuo po namin yung rules kung paano na kukunin natin yung mga plastic sa mga kabahayan sa pamamagitan ng isang proseso at yung kanilang ibabalik ng mga plastic na yon itutumbasan natin naman ng kahit bigas o anumang bagay dinakar para sa kanila. Lalo yung balat ng mga plastic na yan, yung mga balat ng sitsirya, balat ng shampoo. Yan po eh, kung mai-eliminate natin o maalis natin sa kalsada o sa mga basurahan, malaking tulong po sa ating kalikasan. Kaya po, yung aking kasamahan, pinagtatrabaho ko na po talaga sila para po naman maranasan din nila at makita nila yung dapat nating gawain sa barangay. Marami pa po akong iniisip at yan po ay pipilitin matapos sa loob ng 2 taon. Tatapos lang po ng ating opisina ng ating justice system. Meron na pong bagong building doon yung justice hall natin para sa ating mga justice. At meron po tayong opisina ng senior citizen. Yun po nasa dulo nun, yun po yung opisina ng ating senior citizen. At para umalalay naman sa ating mga senior citizen, isasama ko naman yung ating mga SK doon. Para gamitin nila yung building opisina na yon nung 2 sektor na yan. Yung senior at saka yung SK. Para po lahat ay functional, lahat nagagamit, lahat ayos. Dahil pagdating po ang ating barangay na isang maliit na munisipyo. Kaya po pinilit kong mailagay lahat yung mga building na yan. So kumpleto na po tayo ng mga opisina. Tayo lang po ang barangay na may opisina ang barangay tanod, may opisina ang mother leader, at may sarili pang kusina. Meron tayong health center, meron tayong senior office, meron tayong justice hall, meron tayong session hall. So, kompleto na po. Ika nga po,
sana marami pa tayong maayos, marami pa tayong maibigay na tulong sa ating mga kabarangay. Kung meron po kayong mga suggestion, makarating lang po sa amin at pag-usapan natin kung paano natin maiayos. Yung pong sa mga ayuda, bibigyan po natin ng pansin yan dahil lumalaki na po ang budget ng barangay. At yung mga, siyempre po, may mga rules lang na dapat sundin. Kasi gobyerno po, alam naman yung gobyerno, napaka-higpit ng ating COA. Kaya po kami ingat na ingat sa paggastos ng pera ng barangay. At bawat sentimo po na binibitawan natin sa barangay, talaga pong sulit. Sulit po nating nagagamit at nagagamit po ng ating mga kabarangay. Darating po ang araw na ang Barangay Santa Peregrina ang titingnan ng barangay sa buong Pulilan. Next year po, may tatayo ng McDonald's dito sa atin. Yung kay gastos to, malapit na gastos ninyo. Nandiyan na lang sa kanto. Yung McDonald's. Kala ka Jollibee. Pero tayo lang din ang pinakamaliit na barangay, pero tayo may sariling bangko. Nandiyan yung PNB. Papasok na yung Metro Bank. So, talagang madidevelop po talaga ang Barangay Santa Peregrina. Tayo lang po talaga yung dito sa gawing booking ang nasentruhan ng development. Napakaswerte po natin. At sana nga po, sino man yung susunod, ipagpatuloy nila yung mga magagandang proyekto na yan para po masuportahan yung ating mga kabarangay. Kaya po natin magparang Makati. Dahil kaya po natin magbigay ng libreng gamit sa mga bata, kaya na natin magbigay ng mga scholarship. Para po yung mga kabarangay natin, makaahon naman yung lalo yung mga indigent. Kasi kaya po pinaghahanap ko yung SK ng mga pwedeng scholar natin na college from first year to fourth year, kahit ilan lang. Cycle taon-taon, may nadadagdag. At taon-taon, may nakakagraduate bawat pamilya. Dahil ang edukasyon lang po ang makakapag-ahon sa mga indigent nating mga kabarangay. Yan lang po talaga. Kailangan po may makagraduate bawat pamilya para po makaahon sila. Yan po ang isa talaga sandalan ng ika nga po pag-ahon sa kahirapan, edukasyon. Kaya po ako tumututok din dyan pagdating sa edukasyon. Yan po ang edukasyon na hindi nananakaw. Hindi po yan nahihiram. Hindi yan na kaya nga po kailangan pinaghihirapan din talaga. Hindi mawawala sa pagkatao ng isang tao yan kung ano mong edukasyon ang kanyang natutunan. Tulungan po natin yung ating mga kabarangay at kami naman po sa Sanggunian kung ano naman po yung magiging problema ng membro ng bawat barangay ay nakahanda pong tumulong yung aking mga kagawad. At yung mga kagawad po natin na yan, wala pong iniisip yan kung paano maiaayos ang ating organisasyon. At sana ayusin na po natin maigi. Magpatawaran na tayo kung ano man ang naging problema. Dahil Pasko na po. Ika nga po, bigyan po natin ng maayos na daloy ng serbisyo ang ating mga kabarangay. Kailangan lang po malaman namin kung anong magiging solusyon, kung anong problema, para po mabigyan natin ng solusyon. Yung problema po, lahat po yan may katapat na solusyon. Pero yung problema, hindi po pwedeng labanan yan, hindi nilalabanan yan, kasi hinahanapan ng solusyon. Yun po ang dapat natin iisip. At kung tayo naman po, nagkakaroon ng argumento sa isang trabaho, magkaiba po kasi yung nagtalo tayo sa trabaho natin. Magkaiba yung magkaibigan natin at magkasama. Kung tayo nagkaroon ng problema doon sa trabaho na pinag-uusapan, doon lang yun. Paglabas natin, magkaibigan tayo at magkasama tayo. Yun po ang hindi nila nakikita.
Parang bata lang po yan. Nag-away sa laro. Abangan, nakakita rito. Paglabas mo. Hindi po ganon. Kung tayo man po may problema, ayusin po natin. Lahat po ng problema may solusyon. Huwag lang po kayong lalapit sa akin, may problema kayo sa pera. Wala na po. Yun lang po. At ako po ay nga po sa ngalan po ng aking pamilya. Nag-iisang may bahay. Meron pa ba? Sa aking mga anak. Sa aking mga ako. Puso po ako nagpapasalamat sa lahat ng suportang ibinibigay ninyo sa inyong lingkod sa aking panunungkulan at pumasa po kayo na hanggang ako ang kapitan dito, iaayos po natin at bibigyan natin ng servisyo tama ang ating mga kabarangay. At muli, ika nga po, pasalamat ako sa Diyos kahit na lang po marami naging problema ang aking dinaanan ng mga nakaraang taon ay nagsilbing gabay ko at nagpatatag sa akin para ituloy lahat ng dapat kong gawin. Ika nga po, lahat po ay may katapusan. So lahat po ay may hangganan. So hanggang nandito po tayo, ayusin natin ang ating paglilingkod, ayusin natin ang ating barangay. Mahalin natin ang ating mga barangay. Kaya gaya po nung sinabi ko sa inyo, nung unang term ko, yung atin na yan eh. Yung hindi atin pa rin yan. Kasi tayo yung nanunungkulan. Dapat po talaga alisin ang politika sa isang panunungkulan para po maiayos natin lahat ang dapat natin itusin. Kaya po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat. Kaya nga po, hindi ko yung tuwa ng loob ko na kayo nakasama ko na pag-aayos ng barangay. Hindi po ako showing tao eh. Alam po ni Commander yan. Simpleng tao lang po ako, tahimik na tao. Pero ako po talaga hindi papasalamat sa inyo lahat. Dahil sa loob ng 10 taon, nandiyan kayo, marami tayong dinaan ng mga problema, pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo. At sana, hanggang kaya nyo maglingkod sa ating barangay. Gawin po natin, kasi napakasarap po yung maglingkod. Kaya nga po, yung paglilingkod sa tayo, paglilingkod sa Diyos. Yun lang po naman. Muli po, maraming salamat sa inyo lahat. At binabati ko po kayo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Salamat po.